Si Hiroshi Yuki o mas kilala bilang Hiro ay isang mahina at palaging binubuli na estudyante sa school, at mas lalong hindi maganda ang sitwasyon sa bahay dahil minamaliit din siya ng sariling pamilya. Hanggang sa isang araw, napilitan siyang pumasok sa isang virtual reality game kung saan kapag namatay ang player sa loob, may mabigat na kapalit sa totoong buhay. Dito ay nagpa siya si Hiro na lumakas para makapaghiganti sa lahat ng tumingin sa kanya ng mababa. Sa kasalukuyan, katatapos lang ni Hiro ng career counseling kasama ang teacher niya. Hindi ito ang unang beses, at tulad ng dati, wala pa rin siyang napipiling landas para sa kanyang kinabukasan. Iminungkahi ng teacher na bumalik siya sa track and field club, at mula sa mga sinabi nito, tila may nangyari dati kay Hiro na naging dahilan para tumigil siya sa sports, at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balak bumalik. Nick sympathize ang teacher at nagbigay ng mga motivational words na halatang galing sa librong How to Win Friends and Influence People na kapapasa lang nito basahin, kaya hindi rin tumama sa tunay na problema ni Hiro ang mga payo. Pagkatapos ng counseling, habang pauwi, napatingin si Hiro sa schoolyard kung saan may mga estudyanteng nagte-training. May isang orange-haired na kakilala niyang lumapit at tulad ng teacher, pinayuhan din siya na bumalik sa training, pero tumanggi pa rin siya tulad ng dati. Hindi na siya pinilit ng kaibigan at sila'y nagpaalam na. Para makatakas sa nakaraan, inilubog ni Hiro ang sarili sa virtual reality games, at ngayon ay release day ng matagal na niyang hinihintay na laro, Final Quest Part 22. Habang sabik na papunta sa game store, bigla siyang hinarang ng dalawang street punks. Siyempre, sa itsura ng bida natin, halatang para sa pambubuli lang sila nandito. Nanghingi ang mga ito ng protection money kahit ayaw pa ni Hiro. Pagkatapos, sinabi pa nila na kung may gusto siyang ipabugbog, pwede niya lang sabihin. Sa isip ni Hiro, kayo nga ang gusto kong mabugbog. Pagkatapos iwasan ang dalawang punks, nagmamadaling pumunta si Hiro sa game store para sa release day. Pagdating sa game store, oras na para magbayad pero napagtanto ni Hiroshi Yuki o Hiro na kulang pala ang pera niya. Naalala niya ang dalawang street punks at na-realize niyang nagkamali siya ng bigay, 10,000 yen imbes na 1,000 yen lang ang dapat. Dahil kulang ang pera, hindi niya nabili ang laro at umalis siyang bigo. Hindi alam kung saan pupunta, napahinto ang mga paa niya sa harap ng isang luma at mukhang matagal ng game shop na may pangalang Kasaragi. Wala nang gaanong pag-asa, pumasok siya sa loob, tulad ng inaasahan, puro lumang laro na gawa pa 3 taon na ang nakakalipas ang nandoon. Nilapitan ni Hiro ang shop owner, isang magandang babae na may mahabang puting buhok at malalaking dibdib, at tinanong kung meron ba siyang bagong release na Final Quest Part 22. Pagkarinig nito, natawa ng malakas ang shop owner at sinabing grabe raw ang game na yun, umabot na sa 22 parts at hindi pa rin tapos. Nagreklamo pa siya na dapat man lang daw ay palitan nila ang title para malinlang ang mga bagong players. Pero si Hiro, ang iniisip lang ay kung meron o wala siya ng game na yun. Nagpatuloy ang shop owner sa pagsasalita, sinabing masaya raw ang game sa umpisa pero boring na sa katagalan, sino ba raw ang makakaabot hanggang part 20 kung puro collect-collect lang. Tinamaan si Hiro kasi totoo nga, noong bata pa siya masaya pa ito, pero ante-unting nawala ang thrill. Pero hindi siya pumunta rito para sermonan ng isang magandang babae, gusto lang niyang malaman kung binibenta ba niya ito o hindi. Kung puro sermon lang, aalis na siya, pero pinigilan siya ng shop owner at sinabing meron siyang kopya ng game at ibibigay pa niya ito sa halagang 10,000 yen bilang paghingi ng pasensya sa pang-iinsulto niya kanina. Dahil sa tuwa, agad pumayag si Hiro na bilhin ito, ngunit nang magkapalitan ng pera, doon niya na-realize na naloko pala siya, hindi iyon ang game na gusto niya. Naipasok na ng shop owner ang pera sa cash register at tumangging ibalik ito. Ayon sa kanya, mas maganda raw ang game na ito kaysa sa 22 part na iyon. Sa pagpapakilala niya, ito raw ay isang fully immersive full dive RPG na may extreme realism. Hindi ito pinansin ni Hiro, gusto lang niya ng refund. Pero sabi ng shop owner, pang-adult daw ang game na ito, kaya lalo siyang walang interes laruin. Pero nagsimula na itong akitin at hikayatin si Hiro na iwan na ang mga larong pambata at pasukin ang madilim na daan ng bagong game na ito. Hawak ang kamay ni Hiroshi Yuki o Hiro, ipinakilala ng game shop owner ang sarili bilang Riona Kasaragi. Sinabi pa niya na madalas din siyang maglaro ng game na ito at handa niyang turuan si Hiro ng lahat ng kailangan gamit ang kanyang malaki at bukas palad na puso at dibdib.
Dahil sa excitement at bahagyang pagkakaakit, tinanggap ni Hiro at binili ang game para dalhin sa bahay. Hindi lang ang game ang nakuha niya, pati ang phone number ng magandang si Riona. Ngunit nang suriin niya ang laro, nadiskubre niyang ito pala ay ginawa pa 10 years ago. Tinawagan niya si Riona pero ang sumagot ay automated voice na nagsasabing, "The number you have dialed is currently unreachable." Naiinis na sana niyang itatapon ang game pero naisip niyang sayang naman ang pera. Pagkauwi niya, madilim na at plano niyang maligo muna bago maglaro. Ngunit pagbukas niya ng banyo, nadatnan niya ang nakababatang kapatid na si Kaide Yuki sa loob, kaya dali siyang nagsorry at bumalik sa kwarto. Nagpasya siyang subukan na lang muna ang game, ipinasok niya ang disk sa console, umupo sa upuan, at nagsimulang mag-login. Pagkapasok, ipinakilala sa kanya ang layunin ng laro, talunin ang Demon King at iligtas ang mundo. Ang beginner's quest ay umalis ng bayan at pumunta sa Flora City para kunin ang susunod na mission. Nahanap niya ang sarili sa katawan ng isang ordinaryong villager. Napahanga siya sa ganda ng tanawin at sa sobrang realistic na sense of touch, pati pain ay totoong-totoo. Habang nagugulat pa siya, isang NPC ang lumapit kay Hiro at sa character design nito, hindi siya makapaniwalang game mula pa ito 10 taon na ang nakakalipas. Nang tingnan niya ang save menu at makita itong nandoon pa, kung hindi lang, iisipin niyang talagang na-reincarnate siya. Ipinakilala ng NPC ang sarili bilang Alicia, childhood friend ni Hiro. Binanggit nitong ngayong araw ay mag-a-apple picking daw sila. Sa oras na iyon, dumating pa ang isa pang NPC at sinabing kumain muna sila ng breakfast. Ito si Martin, ang nakatatandang kapatid ni Alicia. Matapos marinig na naaksidente at nabangga ni Alicia ang ulo ni Hiro sa pinto, binigyan siya ni Martin ng mansanas at sinabing, "An apple a day keeps the doctor away." Naamoy ni Hiroshi Yuki o Hiro ang prutas, oo, amoy mansanas nga ito. Kumagit siya at dama niya ang totoong sensasyon ng pagkain ng mansanas. Namangha siya sa realistic na kalidad ng game na ito. Dahil sa bastos na paraan ng pagkain ni Hiro, ginamit ni Alicia ang kutsilyo para hiwain ang mansanas para sa kanya. Naalala ni Hiro ang opening quest ng laro at tinanong ang magkapatid kung paano makakarating sa Flora City. Nang marinig nila ang pangalan na iyon, parehong nagulat sina Alicia at Martin. Binalaan siya ni Martin na huwag basta-basta magsalita at tinrato siya na parabang isa siyang pag-anti. Iminungkahi ni Alicia na sa bukid na lang sila mag-usap, pero pakiramdam ni Hiro ay sobra silang mag-react kaya nagpasya siyang pumunta ng mag-isa. Bigla na lang siyang sinunggaban ni Martin at hinawakan ng mahigpit, sinasabing huwag siyang tumakas. Sa paliwanag ni Martin, nalaman ni Hiro na para maprotektahan ang bayan laban sa goblin attacks, naghukay ang mga tao ng Tito City ng malalaking moat sa paligid ng lungsod. Ipinagbawal ang sinuman na umalis ng bayan, at walang tagalabas ang pwedeng pumasok maliban na lang sa mga espesyal na sugo. Pati lahat ng external communication ay pinutol, pero para kay Hiro, hindi naman ito ganoon kasama at nagdeklara pa siya na siya mismo ang tatalo sa mga goblin, kaya tiningnan siya ng magkapatid na parabang wala ng pag-asa ang taong ito. Nagpa siya si Martin na ipakita sa kanya kung gaano kalupit ang mundong ito. Akala ni Hiro ito ay early game training lang, kaya pumasok siya sa defensive stance, pero bago pa siya makakilos, tumanggap siya ng isang solidong suntok sa mukha mula kay Martin. Sa sakit, napasigaw at napamura si Hiro, dahil hindi pa rin ito sapat para magising siya sa realidad, sinuntok pa siya ni Martin ng ilang beses hanggang sa damyugo ang kanyang ilong. Habang kumakain ng mansanas, pinuna siya ni Martin, sinasabing sa katawan niyang ganoon, ni Kuneho raw ay hindi niya kayang patumbahin, goblin pa kaya. Sa puntong ito, galit na si Hiro, sa totoong buhay, binubuli at pinipressure na siya, kaya tumatakbo siya sa games para sa ginhawa. Pero ngayon, pati sa game, inaabuso pa rin siya, hindi na niya kinaya at itinulak niya si Martin sa lupa, iniisip na normal lang na tulak iyon. Pero laking gulat niya nang biglang bumaon ang kutsilyo sa lalamunan ni Martin, dahilan ng pagkamatay nito. Halos mabaliw si Alicia sa galit at takot, sumisigaw sa pagkamatay ng kapatid niya. Kahit pa sabihin ni Hiro na aksidente lang iyon, ang patay ay patay pa rin. Sa sobrang gulat at takot, tumakbo si Hiroshi Yuki o Hiro para iligtas ang sarili, pero lalo lang nitong pinagalit si Alicia. Parang mabangis na halimaw ang dating nito habang hinahabol si Hiro ng ilang araw, hanggang sa wakas ay nakatakas siya sa isang eskinita.
Nanginginig pa rin sa nangyari matapos makapatay ng tao, kinumbinsi niya ang sarili na ayos lang, game lang naman ito, at kapag nag-logout siya at naglaro ulit, buhay pa si Martin. Pero sa sandaling iyon, dumating si Riona Kasaragi para tulungan siya. Bagaman maganda si Riona, maliit lang ang katawan niya at ipinaliwanag niyang isa siyang fairy character na personal na itinalaga ng game company sa mga shop owners para gumabay sa mga players. Hindi siya nakikita o naririnig ng mga NPC at monsters sa laro. Ngunit huli na ang lahat ng beginner quests tulad ng apple picking at pagkikita sa childhood friend ay nawala na sa tamang kwento dahil sa ginawa niya. Nang tingnan ni Riona ang title tag sa leeg ni Hero, nabasa nitong childhood friend killer. Laking gulat niya dahil ibig sabihin, mula sa unang pasok pa lang ni Hero, diretso na siya sa impyerno ang landas. Nagpaliwanag si Hero na aksidente lang iyon, pero gaya ng sinabi ni Riona, lahat ng mamatay tao ay iyon ang sinasabi sa korte. Ayaw tanggapin ni Hero ang titulong iyon kaya gusto niyang i-restart ang laro, pero sinabi ni Riona na imposible iyon, wala itong restart function. Ipinaliwanag niyang hyper-realism game ito at kusang nagsasave ang progress. Kahit mag-log out si Hero ngayon, pagbabalik niya ay magsisimula pa rin siya sa huling checkpoint, dala-dala ang titulong Childhood Friend Killer hanggang sa dulo ng laro. Binalaan pa siya ni Riona na huwag pakialaman ang hardware dahil direkta itong nagsasave dito at kung sirain niya, bibili pa siya ng bagong VR console na nagkakahalaga ng 900,000 yen. Kung gusto raw niya, pwede siyang bumili ng bagong console sa shop ni Riona sa halagang 1,200,000 yen, isang mabilis na paraan para yumaman siya. Nang galit na humingi si Hero ng refund, tumanggi si Riona at sinabing malinaw ang shop disclaimer nila tungkol sa full liability exemption. Nang bantang aidmanda siya ni Hero, hindi man lang natakot si Riona, mas marami raw siyang oras at pera kaysa sa isang ordinaryong high schooler. Pinayuhan ni Riona Kasaragi si Hiroshi Yuki o Hero na tanggapin na lang ang nangyari at ipagpatuloy ang laro. Muli niyang ipinakilala ang game bilang Ultimate Quest, pinaikli sa UQ, isang fully interactive RPG na inilabas sa limitadong dami sa Japan 10 taon na ang nakakalipas. Matagal na itong wala sa warranty at kinikilala bilang isa sa mga pinaka-hindi patok na laro sa kasaysayan. Gayunpaman, mayroon pa ring iilang players, kabilang na ang isang tinatawag na Ginji, na katulad ni Hero, ay nakapatay din ng kanyang childhood friend sa simula ng laro 10 taon na ang nakararaan. Iminungkahi ni Riona na hanapin ni Hero si Ginji para makahingi ng payo. Sinabihan din siya ni Riona na suriin ang item pouch niya na may lamang 30 gold coins at bumili ng bagong outfits para sa disguise, dahil kumalat na ang balita tungkol sa pagkamatay ni Martin at wanted na siya sa buong bayan. Pumunta sila sa isang tailor shop at pumili si Hero ng shirt na nagkakahalaga ng 15 gold coins. Agad siyang nakilala ng shopkeeper pero bilang negosyante, hindi siya isinuplang. Hindi nga siya isinumbong, pero tinaasan nito ang presyo ng shirt sa 25 gold coins, malinaw na pinipilit siyang bilhin ito at ipinapakita kung ano ang mangyayari kung tatanggi siya. Tulad ng sa totoong buhay, na-exploit na naman si Hero mula pa lang sa simula. Ayaw na niyang maranasan ito sa buong laro kaya nagdesisyon siyang hanapin si Ginji. Ayon kay Riona, 10 taon na raw itong nakatira sa isang kasino. Nagsimula silang maghanap at nakita nila kung gaano kalaki ang syudad dahil hiwalay ito sa labas ng mundo at may sariling self-sufficient system. Sino mang lumabas ng syudad nang walang pahintulot ay agad pinapatay, kaya walang nang ahas magrebelde. Dagdag pa ni Riona, kung gusto talagang makalabas ni Hero, kailangan niyang makipagkita kay Ginji. Nagpunta sila sa entertainment district para hanapin ito, pero bago pa man nila siya makita, si Alicia ang nakahanap kay Hero. Kahit nakadisguise siya, hindi nito kayang linlangin ang kanyang childhood friend, madali pa rin siyang nakilala. Ipinaliwanag ni Riona na ang mga NPCs sa game na ito ay gumagamit ng artificial intelligence, kaya sila ay ganap na autonomous, may free will, at kasing talino at kasing perceptive ng tao. Muli, iginiit ni Hero na hindi niya sinasadya ang nangyari. Laking gulat ni Hiroshi Yuki o Hero nang biglang tanggapin ni Alicia ang paliwanag niya. Humingi pa ito ng tawad sa pagsigaw at pagkawala ng temper dati, sinabing napag-isipan na niya ang lahat at mahal na mahal daw niya si Hero. Nakahinga ng maluwag si Hero, iniisip na maayos na ang lahat. Ngunit dahil mahal na mahal daw siya ni Alicia, papatayin niya si Hero para magsama-sama silang tatlo sa kabilang buhay kasama si Martin.
Kinuha niya ang kutsilyong pumatay kay Martin at nangakong puputulan si Hiro tulad ng pagbalat niya ng mansanas. Binalaan ni Rion na kasaragi si Hiro na mag-ingat dahil napakalakas ni Alicia at karamihan ng beginners ay siya ang pinipiling kompanyon. Dahil hindi nakikita ni Alicia si Riona, inakala niyang si Hiro ay nananalangin sa Diyos, kaya padadaliin daw niya ang pagpunta nito sa kabilang buhay. Sa harap ng tiyak na kapahamakan, muling tumakbo si Hiro habang ginagabayan siya ni Riona papunta sa zigzag para makatakas kay Alicia. Pagsapit ng hapon, nagtago si Hiro sa isang wooden cabin sa kagubatan. Pareho ang pakiramdam ng pagod sa tunay na buhay, at ang kanyang title ay na-update pa bilang fast-running friend killer. Sawang-sawa na si Hiro at gusto na lang mag-pause para makapagpahinga at makapasok sa school bukas. Pinilit siyang kumbinsihin ni Riona na magpatuloy, pero hindi na siya interesado. Sinubukan ni Hiro buksan ang menu pero hindi ito gumana, ipinaliwanag ni Riona na kailangan muna niyang matapos ang battle bago magsasave ang game. Bigla na lang sumugod si Alicia at hiniwa ang braso ni Hiro. Sa muling pag-atake nito, tinamaan ni Riona ng suntok sa mata si Alicia, dahilan para temporarayong mabulag ito at makatakbo si Hiro. Sumigaw si Alicia na hahanapin niya si Hiro kahit pa tumakbo ito hanggang sa dulo ng mundo. Habang tumatakbo, sa wakas ay nakapag-log out si Hiro sa laro. Humihingal siya ng mabigat at tinitigan ng sariling kamay, iniisip kung gaano nakatagal mula nang tumakbo siya ng ganoon. Kinabukasan, ginaisang siya ng mensahe ni Riona na nag-aanyaya sa kanyang maglaro ulit pagkatapos ng klase. Sa school, ikinwento ni Hiro sa kaibigang si Mori ang naging karanasan niya. Pinagtawanan nila ito at tinawag na trash game, ayaw man pintasan ni Mori ang hilig ni Hiro sa paglalaro, pinayuhan pa rin niya itong ayusin ang gulo na kinasangkutan niya. Kung magpapatuloy raw si Hiroshi Yuki o Hiro sa paglalaro, patuloy lang siyang hahamakin ng mga tao, pero wala na siyang pakialam. Nang hapon ding iyon, pag-uwi ni Hiro, pagod siyang nahiga sa kama at naisip ang mga sinabi ni Mori. Biglang may kumatok sa pintuan, ito ang nakababatang kapatid niyang si Kaide Yuki. Pinagsabihan siya nito na tigilan na ang paglalaro ng games dahil kagabi pa siya nagsisisigaw at hindi makatulog ang lahat. Pinayuhan pa siyang bumalik na lang sa pagtakbo kaysa sayangin ang oras sa walang kwentang laro. Pero binalewala lang ni Hiro at nagbigay ng malabong sagot. Pagkatapos nito, nag-login ulit siya sa laro, bumalik mismo sa eksenang tumatakbo pa rin siya habang dumudugo ang kanyang braso. Kailangan muna niyang gamutin ang sugat, tiningnan niya ang inventory at may nakita siyang herbs, pero hindi niya alam kung paano ito gawing gamot. Pinipindot-pindot lang niya ang mga dahon, umaasang may mangyayari. Sa oras na iyon, lumapit ang isang lasing na lalaki. Mukha itong player dahil alam niya kung ano ang mga NPC, doon na-realize ni Hiro na ito si Ginji na matagal na niyang hinahanap. Nagpakilala agad si Hiro at humingi ng tulong, bamantong hininga si Ginji sa nakitang newbie pero ginamit pa rin niya ang herbs para gamutin ang sugat ni Hiro. Pagkatapos ng gamutan, pumasok sila sa isang kasino para mag-usap. Nag-alok si Ginji ng beer pero tumanggi si Hiro dahil minor pa siya. Sinabi ni Ginji na cola lang ito, tinikman ni Hiro at totoo nga, pero lasing pa rin si Ginji kahit cola lang iyon. Ikinwento ni Hiro ang problema niya sa pagkakapatay sa kanyang best friend. Biglang nagtawanan si Ginji at may kinakausap sa tabi, at napansin ni Hiro na may 4 na upuan sa mesa kaya nagtaka siya. Tinanong ni Hiro kung bakit napatay ni Ginji ang sarili nitong kaibigan. Sagot ni Ginji, dala lang daw ito ng recklessness of youth, nainis lang siya sa sinabi ng kaibigan niya kaya pinatay niya ito, pati na rin ang childhood sweetheart niya. Nagulat si Hiro sa pagiging manhid ni Ginji pero ipinaliwanag nito na ang in-game body ay halos kapareho ng totoong mundo. Dahil intensely interactive game ito, kung hindi ka malakas o mabilis mag-isip, hindi mo ito matatapos. Sa nakaraang 10 taon, iisa lang ang taong nakatapos ng laro, isang napakalakas na high school student na halos walang kahirap-hirap na winakase ng game. Ang pangalan ng taong nakatapos ng laro ay si Kami, na may titulong Unmatched Adventurer, habang si Ginji naman ay may titulong Inhumane. Tinanong ni Hiroshi Yuki o Hiro kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos nito. Biglang hinayla ni Ginji ang balabal ni Hiro at sumigaw sa lahat na naroon na ang friend killer. Sinabihan pa siya ni Ginji na subukang mag-bluff sa interrogation para baka makalusot siya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, agad siyang pinalibutan ng mga gwardya.
Sinubukan ni Hiro na tumakas pero dinakma siya ni Ginji at ginamitan ng chokehold hanggang mawalan siya ng malay. Nagulat pa si Ginji dahil kahit mukhang mahina si Hiro, kailangan pa rin niyang gumamit ng lakas para patulugin ito. Nang magising si Hiro, napalibutan na siya ng mga sundalo at nakapture na siya. Lumabas na si Ginji pala ay ipinagkanulo siya para lang may pang-inom na pera. Sinabi ni Ginji na itanggi lang ni Hiro ang pagpatay kung ayaw niyang ipadala sa hard labor, dahil siya mismo ay gumugo ng 13 years sa kulungan at kabisado na ang sistema. Dinala si Hiro sa labas para ipakita sa mga tao ng bayan at pinagbabato siya ng mga ito habang pinagtatawanan. Pati ang mga sundalong nag-escort sa kanya ay tinamaan kaya pinalayas nila ang mga tao. Bumagsak si Hiro sa kahihiyan, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kababaan sa buong buhay niya. Bigla niyang naalala ang goddess sa simula ng laro na nagsabing siya ang bayani na nakatakdang magligtas sa mundo. Ginamit niya ito bilang dahilan para muling magkaroon ng tiwala sa sarili at binalaan ang mga gwardya na kung hindi nila siya pakakawalan ay may kapalit ito. Idineklara pa niya na bilang bayani, darating ang araw na may hihiling sa kanyang iligtas ang mundo. Agad siyang pinatahimik ng gwardya, sawa na siya sa linyang iyon dahil halos lahat ng magnanakaw at tulisan na nahuhuli niya ay sinasabi ang parehong bagay. Lalo na't wala pa siyang overtime pay, inis na siya. Patuloy sanang magpapaliwanag si Hiro nang mapansin niya si Alicia sa bubungan sa ilalim ng liwanag ng buwan, hawak pa rin ang apple peeling knife at may isang matang na bulag ng suntok ni Riona Kasaragi, pero sa halip na umatake ay umalis lang ito. Dahil sa takot, nagmakaawa si Hiro sa gwardya na ikulong na siya agad. Itinapon siya sa isang stone cell at naghanda na ang mga sundalo para sa interrogation. Gusto na sanang ipos ni Hiro ang laro pero hindi ito pinayagan dahil tuloy-tuloy pa ang story sequence. Sa pagod na buntong hininga, nagpa siya si Hiroshi Yuki o Hiro na maghintay muna. Pagkalipas ng 30 minuto, sinubukan niyang mag-logout ulit pero hindi pa rin gumana. Ilang beses pa niyang sinubukan hanggang sa unti-unti na siyang mabaliw sa inis, sumisigaw ng sumisigaw hanggang sa magutom na lang siya at napilitan siyang tumigil. Mula sa gutom, lumipat naman ang discomfort niya sa pangangailangan niyang umihi. Nagpa siya si Hiro na gumamit ng toilet malapit doon. Ngunit sa mismong pagbaba niya ng pantalon, biglang lumitaw ang multo ni Martin para takutin siya. Sa gulat, napatras si Hiro pero buti na lang at hindi siya naiihi sa pantalon. Patuloy siyang minumura at dinuduraan ng dugo ni Martin dahil sa pagkakapatay sa kanya. Ipinagtanggol ni Hiro ang sarili, sinasabing si Martin naman ang kumakain ng mansanas gamit ang kutsilyo, paano ba raw niya malalaman? Napaisip si Martin at inamin na may punto si Hiro, bahagi rin ng kasalanan ay nasa kanya. Pagkatapos ay binanggit ni Martin ang isang pangako raw nila dati at gusto niyang ulitin iyon ni Hiro, pero wala itong ideya sa sinasabi niya. Matagal na silang magkaibigan pero kamakailan lang nagsimulang maglaro si Hiro. Sa huli, naunawaan ni Martin at sinabing mumuhunt daw niya si Hiro hanggang sa maalala nito. Naalala ni Hiro si Ginji na madalas magsalita mag-isa, baka raw kausap nito ang dalawang napatay din niya. Kumapit si Martin kay Hiro habang dumudura ng dugo at nagdadalamhati na gusto pa sana niyang mabuhay ng mas matagal. Sa sobrang takot, sumigaw ng tulong si Hiro, sa paulit-ulit niyang sigaw, may isang babaeng sumagot, isang red-haired na babae. Walang duda na bata pa siya pero nagtatrabaho sa kulungan. Pinalaya niya si Hiro at dinala kung saan, sa daan, ipinakilala niya ang sarili bilang Miss Arisa. Dinala siya ni Miss Arisa sa isang silid na may kama at ilang kagamitan. Nalito si Hiro, pero biglang ngumiti ng malagim si Miss Arisa at tinanong kung handa na siya. Biglang lumitaw ang isang matingkad na pulang warning screen na nagtatanong kay Hiro kung mentally prepared na ba siya para sa intense stimulation. Namumula at hingal, naisip ni Hiro, ito na siguro ang adult event na binanggit ni Riona. Dalawang puwersa ang nagtutunggali sa loob niya, ang isa'y puro at gustong pindutin ang cancel, ang isa'y sabik at gustong pindutin ang yes, desire one. Inihiga siya ni Miss Arisa sa kama at sinabihan na ipikit ang mga mata. Sa dilim at katahimikan, malinaw na narinig ni Hiro ang tunog ng hinuhubad na damit. Tuwang-tuwa si Hiroshi Yuki o Hiro. Iniisip na makakaranas na siya ng kaligayahan, ngunit bigla niyang narinig ang kalansing ng mga metal na gamit. Pagdilat niya, nakita niyang nakatali siya at si Miss Arisa ay nakabdasem gear. Oo, tama ang hinala niya, siya pala ang prison interrogator.
Sinabi ni Miss Arisa na, lalaruin, daw niya si Hero, narinig daw kasi niya kanina na may multo siyang bumabagabag, kaya bubugbugin niya ito hanggang sa umalis ang multo. Kapag hindi niya kinaya at umamin siya, bibitayin siya. Pero kung matiis niya, ang pagkamatay ni Martin ay ibibintang sa mga demonyo at lalaya siya. Sinimulan ni Miss Arisa sa pamamagitan ng paglagari sa binti niya, dahilan para mapasigaw si Hero sa takot. Habang lalo siyang sumisigaw, mas lalo namang na-excite si Miss Arisa. Dumating si Riona Kasaragi bilang tugon sa mga naunang sigaw ng tulong ni Hero, pero sinabi niyang nanunood siya ng movie kaya na-late siya sa gaming session nila. Nakiusap si Hero na palayain siya pero sobrang tibay ng mga tanikala kaya ang nagawa lang ni Riona ay palakasin ang loob niya na tiisin ang lahat. Nang bahagyang bumaon ang lag-ari sa hita ni Hero at nagdugo, halos mabaliw siya sa sakit dahil sobrang realistic ng sensation. Sa sobrang desperado, nagpasya siyang umihi na lang sa takot. Lalo lang itong ikina-excite ni Miss Arisa at binalak pa niyang tagpasin siya para lalo siyang umihi. Wala nang pag-asa, sumuko na lang si Hero at hinayaan siyang gawin ng interrogator ang gusto nito. Pero bago bumagsak ang lag-ari, biglang pumasok ang isang gwardya at sinuspinde ang torture session. Walang ibang paliwanag kundi utos daw ito ni Captain Tesla at binago ang title ni Hero bilang friend-killing fast runner who wets himself. Masaya si Riona na nakaligtas si Hero sa bingit ng kamatayan, pero si Hero mismo ay wala nang maramdamang saya. Nag-log out siya at nangakong hindi na niya lalaruin ang game na ito kailanman. Pagkagising, agad niyang tiningnan ang pantalon kung basa ito, pero buti na lang at hindi. Nangako siyang hindi na niya muling hahawakan ang game na iyon. Isang araw, ginanap ang district competition at nagpa siya si Hero na muling tumakbo. Kahit matagal na siyang nawala, may mga taong nakakakilala pa rin sa kanya. Noong junior high, itinuring siyang monster sa track and field. Dumating din ang kanyang kapatid na si Kaide Yuki para sumuporta. Ilang sandali pa, sumulpot si Mori para palakasin ang loob niya. Sinabi ng kaibigan ni Hiroshi Yuki o Hero na ang pinakamalakas na kalaban nila ngayon ay yung red-haired na lalaki na napakahusay din. Bukod pa rito, maraming scouts ang nanunood dahil ito ang unang kompetisyon sa high school level at susubaybayan ito ng mga classifiers at inter-high organizations, kaya malaking event ito. Medyo kinakabahan si Hero kaya nagpunta muna siya sa banyo para kumalma. Hindi inaasahan, nakasalubong niya ang isang foreigner, si Mike, kilala bilang King of Second Place. Matapos magretiro, naging reporter si Mike at pumunta siya rito matapos marinig ang tungkol sa pagbasag ni Hero sa district short distance running record. Maraming magagaling na teams ang naroon ngayon pero kay Hero ang pinakamalaking expectation ni Mike. Dahil dito, nagkaroon ng tapang si Hero, pero sa sobrang abala niya sa pakikipag-usap kay Mike, nakalimutan niyang gumamit ng banyo at pumasok sa kompetisyon na naiihi pa rin. Bago magsimula, nagpalitan pa sila ng redhead ng ilang provocative na salita. Pagputok ng starting gun, mabagal ang simula ni Hero pero agad siyang kumalma at nagsimulang mag-accelerate, nalalagpasan ng isa't isa hanggang sa halos maabyutan na niya ang redhead. Pero bigla siyang natapilok at nadapa, kaya naipanalo ng kalaban ang karera. Hindi lang doon nagtapos ang kahihiyan, hindi na niya napigilan at umagos na ang tubig habang nanunood ang lahat. Sa puntong iyon, para kay Hero, mas mabuti pa sigurong mamundok na lang siya at maging hari ng mga unggoy sa CR ng kalalakihan. Nilaban niya ang pantalon habang nananalangin sana mamatay na lang siya sa hiya. Pagkatapos labhan, itinapon na lang niya ito sa basurahan. Paglabas niya, sinubukan siyang i-comfort ni Kaide Yuki pero tinaboy niya ito ng may inis, dahilan para masaktan ang kapatid niya. Dumating si Mike at in-evaluate ang performance ni Hero bilang terrible. Sinubukan ni Hero magpaliwanag pero lalo lang nitong ikinababa ang tingin ni Mike sa kanya. Ayon kay Mike, ang athlete spirit ang pinakamahalaga at ang pagiging bigo sa ilalim ng pressure ay isang fatal flaw. Sa pananaw ni Mike, bukod sa problema ni Hiroshi Yuki o Hero sa pagtakbo, marami pa siyang ibang issue. Nakikita sa mukha nito na tila hindi pa rin niya na-realize iyon, kaya binigyan siya ni Mike ng isang linya, look inside and change your pants. Walang saysay ang linyang iyon at lalo lang ikinainis ni Hero. Bumalik sa kasalukuyan, nagising si Hero matapos magpasya na titigil na siya sa paglalaro ng Ultimate Quest. Habang nag-aalmusal, binanggit ni Kaide Yuki na mas mabuting huwag nang maglaro si Hero ng 10 oras para hindi na siya nakakaistorbo sa iba.
Sinabi ni Hiro na maingay din siya kapag nagdadala ng mga kaibigan sa bahay, kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Pumasok ang kanilang ina para awatin sila, isinisi ni Kaide sa laro kung bakit nagkakaganito ang kapatid niya. Doon idineklara ni Hiro na tumigil na siya sa paglalaro, ikinagulat ni Kaide. Pero agad itong napalitan ng pagkadismaya, iniisip na tumigil siya dahil mahina siya at palaging sumusuko sa kalagitnaan ng laban, tulad ng pagpasok niya noon sa track and field at kalaunay pag-quit para maglaro ng games, at ngayon naman pati sa games, sumuko rin siya. Tinawag siya nitong pathetic at umalis papuntang school. Sinabi ng kanilang ina na gusto lang ni Kaide na maging kasing cool ulit si Hiro dahil palagi siyang ipinagmamalaki nito sa mga kaibigan niya. Bumalik si Hiro sa school gaya ng dati, dumating ulit ang dalawang street punks para manghingi ng protection money at dahil pagod na siya, ibinigay na lang niya at umalis. Nang dumating si Mori, hindi na niya ito pinansin. Pagkatapos ng klase, nakasalubong niya ang teacher niya na nagtanong tungkol sa future plans niya. Sabi ni Hiro, hindi pa niya alam at sinabihang maghintay na lang. Paglabas niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Riona Kasaragi na maraming beses na palang tumatawag at gusto siyang makipagkita sa game store. Sakto naman na plano rin niyang pumunta doon para ibenta ang laro. Pagdating niya, gusto na niyang ibenta agad pero pilit na iniiwas ni Riona ang usapan. Determinado si Hiro, kaya tinanong nito kung bakit hindi ba raw halata. Mula sa pagiging killer, kriminal, preso, at muntik pang mapatay, gusto na niyang tapusin ang lahat. Natawa lang ng malakas si Riona, dahilan para uminit ang ulo ni Hiro dahil siya lang ang natutuwa habang siya'y halos mabaliw na. Sinabi ni Hiro na kung hindi niya bibilhin pabalik, ibebenta na lang niya ito sa iba. Pero pinayuhan siya ni Riona na huwag iyon gawin at kung gusto niya ng refund, mayroon daw siyang sariling dahilan at hindi pwedeng sabihin ang totoo tungkol sa larong ito. Tinawag si Hiroshi Yuki o Hiro ni Riona Kasaragi para ipakita ang isang bagay at binanggit ang tungkol sa isang player na si Kamui, isang pangalang narinig na rin ni Hiro mula kay Ginji. Ipinaliwanag ni Riona na si Kamui ang pinakabatang miyembro ng Tokyo City Council at isang napakahusay na manlalaro ng larong ito. Ipinakita niya kay Hiro ang isang interview clip kung saan sinabi ni Kamui na malaki ang naging impluwensya ng game na ito sa buhay niya at siya lang ang tanging nakatapos nito. Gusto ni Riona na tapusin din ni Hiro ang laro, dahil mas mabuti raw iyon kaysa sumuko na lang ng tuluyan. Bukod pa rito, nakahanap siya ng guide na isinulat mismo ni Kamui para sa game. Nagtaka si Hiro kung bakit kung may guide naman pala, wala pa ring ibang nakatapos ng laro. Ipinaliwanag ni Riona na sinulat iyon ni Kamui noong estudyante pa siya at sobrang taas daw ng ego ng lahat noong panahong iyon. Sobrang arrogant at puno ng trash talk ang style ng pagsulat niya kaya halos walang nakakatiis na basahin ito hanggang dulo. At totoo nga, sa unang mga linya pa lang, iniinsulto na ni Kamui si Hiro, tinatawag siyang pathetic dahil nagbabasa pa siya ng guide. Sa inis, pinagpatuloy pa rin ni Hiro ang pagbabasa. Ang payo ni Kamui sa mga newbie, mag-focus muna sa physical training bago pa man maglaro, 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squat jumps, at 10 kilometro run araw-araw hanggang malaglag ang lahat ng buhok mo. Dahil sobrang absurd nito, hinanap ni Hiro ang mas kapaki-pakinabang na tips. Natagpuan niya ang seksyon na, "My childhood friend wants to kill me." Ang payo ni Kamui, kung na-trigger mo na ang event branch na ito, mamatay ka na lang ng 4 na beses at tapos na. Pero binanggit din niya ang isang in-game trick, kung hindi mo kayang manalo sa laban, manalo ka ng hindi lumalaban, hanapin lang ang kahinaan ng kalaban at e-exploit ito. Hindi pa rin kumbinsido si Hiro. Sumunod na seksyon, Haunted by Your Best Friend's Ghost, ang payo ni Kamui, hayaan mo lang sundan ka ng multo. Pagkatapos ay dumating ang weapons section kung saan sinabi ni Kamui na may nakatagong espada sa isang sulok ng starting room. Iminungkahi rin niyang bumili ng extra items, natural. Tinapos ni Kamui ang guide sa isa na namang sunod-sunod na insulto laban sa buong angkan ni Hiro. Pinipigil ang inis, magsasalita na sana si Hiroshi Yuki o Hiro nang biglang niyakap siya mula sa likuran ni Riona Kasaragi, bumulong sa kanyang tenga, kung may ibang makakatapos ng game na ito bukod kay Kamui, gusto ko talagang pakasalan ang taong iyon. At higit pa sa kasal ang gusto niya, kahit may nerves of steel si Hiro, hindi siya nakaiwas at nabigla, kaya itinulak niya si Riona palayo. Pero nang makita niya ang puppy dog eyes nito na puno ng desperadong pag-asa, nagdalawang isip siya, at sa huli, pumayag na siyang ipagpatuloy ang laro.
Muli siyang nag-login sa Ultimate Quest eksaktong sa puntong tumigil siya. Isang sundalo ang nag-utos sa kanyang magmadali at umalis. Tinutulak siya ng espada para hindi na muling maulit ang aksidente ng pagkabasa. Si Ms. Arisa, na halatang sabik pa, ay gustong ayusin ang isa pang torture session pero mariing tumanggi si Hero. Ipinahayag pa ni Ms. Arisa ang perverted na kagustuhan niyang itago ang kumot na nabasa ni Hero para ma-preserve ang amoy nito. Paglabas nila sa torture chamber, dinala si Hero sa isang underground passage na ginagamit para ilabas ang mga bilanggo. Sa unahan, bumungad ang isang grandeng estate na ipinakilala ng sundalo bilang palasyo ng queen ng saradong lungsod. Ang kasalukuyang nakatira roon at siyang tumulong kay Hero ay ang commander ng Royal Guard, si Chief Tesla. Sa loob, magalang na iniharap ni Tesla ang isang upuan kay Hero, kahit napakunot ang ilong nito nang maamoy ang banayad na amoy ng ihi. Ipinaliwanag ni Tesla kung bakit pinalaya si Hero. Ang pagkamatay ni Martin ay gawa ng isang fruit knife daw, pero sa pagsisiyasat, isang espada lang ang natagpuan at ito'y si Hero lang ang kayang gumamit. Base sa kanyang karanasan, ang pagsaksak sa lalamunan gamit ang maliit na kutsilyo ay nangangailangan ng professional skill, kaya napagpasyahan niyang aksidente lang ang nangyari at inosente si Hero. Tuwa't Galaxy Hero na sa wakas ay may nakilala siyang matinong tao sa garbage game na ito at agad tinanggap ang alok ni Tesla ng pagkain. Binalaan din siya ni Tesla na mag-ingat kay Alicia, kahit malinaw na ang katotohanan, hindi siya basta-basta nito patatahimikin. Sinabi pa ni Tesla na tawagan lang siya ni Hero kung kailangan ng tulong. Nagpasalamat ng paulit-ulit si Hero, sa wakas, nakamit na niya ang kalayaan matapos ang ilang buwang pagtakas na parang pag-anti, at ang unang kailangan niyang gawin ay umuwi para kunin ang kanyang espada. Sabi ni Riona, dahil nasa outskirts ang kanilang village, aabutin sila ng ilang araw bago makarating doon. Gayunpaman, kahit napatunayan ng inosente si Hiroshi Yuki o Hero, hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga villagers. O baka naman buong umaga silang nangolekta ng bato at dahil walang kriminal na mababato, si Hero na lang ang piniling target. Napilitan siyang tumakbo para sa buhay niya. Nang maubos ang mga bato, pumulot naman sila ng martilyo at pala para habulin siya na para bang mga low HP zombies sa isang shooter game. Komento ni Riona Kasaragi, ganito raw talaga sa totoong buhay, kahit malinis na ang pangalan ng isang tao, may mga taong hindi kailanman maniniwala sa katotohanan at paniniwalaan lang ang gusto nilang paniwalaan. Ngayon, kung gusto ni Hero na makabalik sa kanyang village, kailangan niyang tawirin ang tulay na iyon, pero may nagbabantay dito. Iminungkahi ni Riona na bumili muna sila ng items habang naghihintay na sumuko ang mga villagers. Kailangan daw niyang maghanda para sa pagharap kay Alicia. Sa kasamaang palad, kakaunti na lang ang coins ni Hero at hindi sapat para makabili ng kahit ano. Tinanong niya si Riona kung paano kumita ng pera sa laro. Sagot ni Riona, katulad lang ito ng totoong buhay, pwede siyang magtrabaho, mangutang, o mabuhay nang hindi nagtatrabaho sa pamamagitan ng pagnanakaw. Halimbawa, pwede raw niyang pagnakawan yung matandang mag-asawa sa kanto. Pero syempre, wala nang balak si Hero na makulong ulit kaya nagpa siya siyang magtrabaho na lang. Dinala siya ni Riona sa isang employment office, isang luma at gasgusing lugar. Bakit? Kasi galit pa rin ang mga villagers sa kanya kahit malinaw na inosente siya. Kaya walang legal na trabaho ang tumatanggap sa kanya at puro illegal lang ang ino-offer dito. Sa loob, nakilala niya ang isang matandang babae na agad siyang tinawag na murderer sa halip na pangalan niya. Kahit magpaliwanag siya, walang maniniwala, gayunpaman, inalok siya ng trabaho ng lady boss sa minahan na may sahod na 20,000 coins kada buwan. Mukhang reasonable, pero plano lang talaga ni Hero na bumili ng ilang smoke bombs para laban kay Alicia, at sabi ni Riona, 200 coins lang ang isa. Kaya nagtanong si Hero kung may part-time job na bayad kada oras. Meron daw, sumunod lang siya sa mga request ng isang lalaking nagngangalang Burr at babayaran siya ng 100 coins kada oras. Mukhang madali hanggang sa ipinaliwanag ng babae na si Burr ay isang middle-aged man na may masochistic fetish at kailangan siyang hagupitin ni Hero gamit ang leather strap ayon sa gusto nito. Natural, tinanggihan agad ni Hero ang trabaho dahil para sa kanya, sobrang kabaliwan na iyon. Nang humingi si Hiroshi Yuki o Hero ng ibang trabaho, nagalit ang matandang babae sa employment office. Sabi niya, napakaraming desperadong tao para sa trabaho at siya pa ang namimili, kaya pinalayas siya nito. Kita ang pagkadismaya ni Riona Kasaragi kay Hero,
ayaw niyang magnakaw, at nang subukan niyang magtrabaho, hindi rin niya kinaya. Kaya't ang natitirang opsyon para kumita ng pera ay umutang, at kailangan nilang manghiram sa isa pang player. Dinala ni Riona si Hiro kay Ginji sa casino, bilang player, nakikita rin ni Ginji si Riona, at nagbatian silang dalawa dahil magkakilala na sila. Habang sinusubukang gawing maayos ang usapan ni Riona, galit pa rin si Hiro kay Ginji dahil ipinagkanulo siya nito noon, pero sabi ni Ginji, dapat pa nga raw siyang magpasalamat, kung hindi dahil sa kanya, hindi malilinis ang pangalan niya. Lalong nag-init ang ulo ni Hiro, sinubukan ni Riona na pakalmayan ang sitwasyon at hiniling kay Ginji na pautangin si Hiro, pero tumanggi ito at sinabi pang umalis na siya bago pa ito umihi sa lugar at gumawa ng gulo. Dahil sa sobrang inis, nagpa siya si Hiro na umatake, sinugod niya si Ginji at pinabagsak ito. Sa puntong sisapakan na niya ng western-style punch si Ginji, na-reverse ni Ginji ang hawak at siya ang napin down, sabay bunot ng brass knuckles at itinutok ang suntok kay Hiro. Mabilis na nakadodge si Hiro at nahawakan ang buhok ni Ginji, pero gumanti ito sa pamamagitan ng pagpisil sa tagiliran ni Hiro. Sa huli, nanaig ang lakas ni Hiro at napin down niya si Ginji. Pero bago niya ito tuluyang tapusin, biglang lumitaw muli ang espiritu ni Martin, tinatakot siya at sinasabing papatayin niya ulit ang isa pang tao. Sa takot, tumakbo si Hiro sa isang sulok ng kwarto, nakaturo sa wala at nanginginig. Nakarelate si Ginji dahil madalas din niyang makita ang mga multo ng 2 taong napatay niya noon, minsan ilang segundo lang, minsan buong oras bago sila mawala. Habang nagsasalita siya, muli silang lumitaw, doon na-realize ni Riona na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ni Ginji ang pagpatay sa kanyang mga kaibigan at iyon ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang naglalaro ng game. Sa huli, nakarelate si Hiro at humingi ng tawad kay Ginji. Hindi na ito pinansin ni Ginji, salamat nga raw kay Hiro, nakapag-ehersisyo siya ulit matapos ang maraming taong walang ginagawa. Pumayag na si Ginji na pautangin si Hiroshi Yuki o Hiro. Sa labas, tinanong siya ni Riona Kasaragi kung ano ang pakiramdam ng makatalo ng mas malakas na kalaban, pero bago pa siya makasagot, nagbago na naman ang badge niya, ngayon ay nakasulat na roon, the guy who killed his best friend, runs fast, wets himself, and robs old men. Pumunta sila para bumili ng smoke bombs, pumasok si Hiro sa shop at nakilala ang may-ari na si Melissa. Dahil 600 coins lang ang ipinahiram ni Ginji, bumili siya ng 2 smoke bombs at itinabi ang natitirang 200 coins para sa emergency. Pero humingi pa ng search charge ang shop owner dahil kahit nalinis na ang pangalan niya, dala-dala pa rin ni Hiro ang masamang reputasyon niya. Kaya siningil siya ng 600 coins para sa 2 smoke bombs. Dahil sa sobrang pagkadismaya, nagpa siya si Hiro na umalis pero hinarang siya ng mga gwardya at pinilit siyang bilhin ang mga ito. Galit na galit si Hiro dahil 2 beses na siyang na-overcharge at na-realize niyang bukod kay Chief Tesla, lahat ng NPC dito ay puro trashy at walang kwenta. Makalipas ang ilang araw ng paglalakad, bumalik si Hiro sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto para sumilip. Tahimik at nakakakilabot ang loob, at sariwa pa rin ang dugong tumilamsik ni Martin sa sahig. Habang tumitingin sa paligid, nakita niya ang kanyang espada sa isang sulok. Akala niya'y wala nang mangyayari at makukuha niya ito nang walang problema, pero bigla na lang lumabas mula sa dilim si Alicia. Alam nito na babalik si Hiro para dito at matagal na siyang hinihintay. Mabilis na kinuha ni Hiro ang smoke bomb para makatakas pero wala siyang panindihit para sindihan ito. Paalala ni Riona, bumili ka ng lighter next time, pero baka wala ng next time. Habang sumugod si Alicia gamit ang fruit knife, biglang may pumasok sa bintana para iligtas si Hiro. Akala niya si Chief Tesla ang dumating pero si Miss Arisa pala ang nagligtas sa kanyang little bedwetter. Idineklara ni Miss Arisa na ang ginagawa ngayon ni Alicia ay maituturing ng intentional assault at dahil nalinis na ang pangalan ni Hiro ni Tesla, kung patuloy na balewalain ni Alicia iyon, maaaresto siya. Nagtanong si Hiro kung paano nalaman ni Miss Arisa na naroon siya at umamin ito na sinusundan niya siya at inaamoy lang daw ang bakas niya. Laking gulat ni Hiro na naamoy pa rin pala siya at ipinaliwanag ni Riona na simula nang pumasok siya sa laro ay hindi pa siya nagpapalit ng damit kaya malakas pa rin ang amoy ng ihi. Iminungkahi rin ni Riona Kasaragi kay Hiroshi Yuki o Hiro na isama si Miss Arisa sa party dahil malakas ito at makakapagprotekta sa kanya sa hinaharap. Habang pinag-iisipan pa niya ito, biglang umatake mula sa likuran si Alicia.
Agad siyang hinayla ni Miss Arisa palayo. Sa isipan ni Alicia, wala siyang ibang nais kundi ang patayin si Hero, at binaliwala nito ang katotohanang nalinis na ang pangalan niya. Sino mang hahadlang ay papatayin din niya. Sumugod si Alicia gamit ang dagger pero hinarang ni Miss Arisa at itinulak siya palayo, pagkatapos ay umatake gamit ang cleaving strike. Nang hamupa ang alikabok, nawala si Alicia. Habang naguguluhan ang lahat, napansin siya ni Riona na nasa kisame. Kinabahan si Hero, anong klaseng realistic game ba ito? Sinamantala niya ang pagkakataon para pulutin ang nahulog na kutsilyo ni Alicia at itinapon ito sa labas para ma-disarm siya, pero agad siyang naglabas ng 2 pang kutsilyo para patunayang handa pa rin siya. Nag-serious mode si Miss Arisa, at habang pinoprotektahan si Hero, naisip nito na pwede nga sigurong isama siya sa party. Pero ibinunyag ni Miss Arisa ang totoo, hindi siya narito para protektahan si Hero kundi para i-monopolize siya at pahirapan hanggang umihi ulit ito sa takot. Halos mabaliw si Hero dahil wala palang pinagkaiba si Miss Arisa kay Alicia. Nagbanggaan ang 2 baliw sa harap niya, bagaman mas malakas si Miss Arisa, mabagal naman ang attack speed niya. Samantalang si Alicia, dahil sa kanyang agility, ay mabilis na nakakaiwas at naitulak si Miss Arisa sa depensa. Hanggang sa isang iglap, nang umatake si Alicia, na-parry ito ni Miss Arisa, natanggal ang parehong fruit knives at hindi na nito nabigyan ng pagkakataon si Alicia para makaganti. Inihanda ni Miss Arisa ang huling pag-atake para tapusin si Alicia, pero pinaalala ni Alicia na bagaman malakas si Miss Arisa, mabagal ito, kaya sinipa niya ito sa sikmura, sinundan ng isa pang malakas na atake na nagpabagsak sa kanya. Nagpasya si Alicia na saka na lang si Miss Arisa. Uunahin muna niyang tapusin si Hero. Sumugod si Riona para bigyan ng oras si Hero na makatakas, pero natuto na si Alicia mula noong huli, dahil may support fairy siya, nagsuot siya ngayon ng protective eye gear. Naalala ni Hero ang payo ni Kamui, kapag umatake si Alicia, puntiryahin ang kahinaan ng bawat babae, ang dibdib. Inasahan niyang madi-distract ito pero hindi, sanay na si Alicia sa ganitong taktika. Sa halip, sinipa niya si Hero sa singit, napaluhod ito sa sakit, at ipinangako niya ang isang mabagal at masakit na kamatayan. Inisip ni Hero na ito na ang katapusan ng laro para sa kanya. Biglang lumitaw ang espiritu ni Martin, pero hindi para tumulong, kundi para sabihing patayin na agad ni Alicia si Hiroshi Yuki o Hero. Sa gitna ng panganib, sinubukan ni Hero na isipin kung ano ang pinakaayaw ni Alicia, at doon niya na-realize, siya mismo iyon. Kaya nagpa siya si Hero na mag-confess ng feelings kay Alicia. Sa mismong sandali na halos damaykit na sa mukha niya ang kutsilyo nito, inamin niya ang damdamin niya. Dahil sa biglaang pag-amin, sandaling natigilan si Alicia. Nang makita ni Hero na umubra ito, nagpatuloy siya sa pagsasabi ng mga flirtatious words. Pero sa huli, hindi iyon matanggap ni Alicia, dahil sa pagkamatay ng kapatid niya. Kahit sabihin pa ni Hero na aksidente lang iyon, patay pa rin ang mahal niyang kapatid. Lahat ng nangyari ay dahil gusto ni Hero na umalis sa lungsod. Mahal din pala siya ni Alicia, pero wala nang paraan para maibalik ang dati. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Alicia habang puno ng galit at sama ng loob na tinanong kung bakit siya tumakas. Pagkasabi noon, tumakbo si Alicia palayo, para bang tumatakas din siya sa katotohanan. Kahit nakaligtas si Hero mula sa tiyak na kamatayan, napagtanto niya mula sa mga sinabi ni Alicia na mali siya sa simula pa lang. Akala niya, laro lang ito, wala siyang mga alaala ng nakaraan kasama si Alicia at Martin. Pero para sa kanila, malapit siyang kaibigan, ang pinakamalaki niyang kasalanan ay ang pagkamatay ni Martin at ang pagpiling tumakas kaysa manatili at subukang iligtas ito. Naunawaan ni Hero kung gaano siya naging hanggal, sa oras na iyon, nagising na rin si Miss Arisa. Nagpasalamat si Hero sa tulong nito pero sagot ni Miss Arisa, kung talagang nagpapasalamat siya, dapat ay ibigay niya rito ang isa sa mga daliri niya. Pagkarinig nito, nawala ang pasasalamat ni Hero at pinalayas siya. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang espada, nag-isip sandali, at nagpas siyang pumunta sa isang lugar, sinabihang hintayin siya ni Riona Kasaragi doon. Sinundan niya ang alaala ni Martin mula sa simula ng laro nang sabihin nitong may pangako sila sa ilalim ng isang puno malapit sa village. Nang dumating siya, isang napakalaking sinaunang puno ang bumungad sa kanya. Doon muling lumitaw si Martin, at tinanong siya kung handa na ba siyang mamatay. Ngumiti si Hero at sinabing hindi pa, dahil marami pa siyang dapat gawin.
Naalala niya ang payo ni Kimway, if you can't drive the spirit away, then accompany it. Kaya inimbitahan ni Hiro si Martin na sumama sa kanya sa isang bagong adventure. Nagkamay sina Hiroshi Yuki o Hiro at Martin, at bigla siyang dinala pabalik sa nakaraan, sa panahong silang tatlo, kasama si Alicia, ay palaging magkasama na parang mga anino. Sa wakas, naalala ni Hiro ang pangako noon, na mananatili silang magkaibigan magpakailanman. Pagbalik niya sa kasalukuyan, bumalik si Martin sa normal nitong anyo, hindi na nakakatakot, at masaya ito na naalala ni Hiro ang kanilang pangako. Wala na siyang anumang attachment sa mortal world, nagpasalamat siya kay Hiro bago tuluyang naglaho. Kahit laro lang ito, nakaramdam pa rin ng kaunting pagkalungkot si Hiro. Sinundan siya ni Riona Kasaragi at nasaksihan ang lahat, at sinabi nitong si Alicia na lang ang natitira pero pwede naman nila itong paghandaan ng dahan-dahan. Una nilang kailangang ayusin ang kalaw-angin niyang espada at bumili ng bagong pantalon kapalit ng mabahong may mantsa ng ihi. Kasabay nito, na-update na naman ang title ni Hiro, ngayon ay Greatest Killer of a Best Friend, Fast Runner, Bedwetter, and Old Man Robber. Biglang tumunog ang isang kampana sa buong lugar. Tumakbo si Hiro para tingnan kung ano ang nangyayari at nakita ang buong syudad na nilalamon ng apoy. Laking gulat ni Riona dahil hindi pa raw niya naranasan ang event na ito sa laro. Tumakbo si Hiro papasok ng lungsod para magtanong pero lahat ay nagkakagulo at walang nakikinig sa kanya. Ipinaliwanag ni Riona na ginagaya ng larong ito ang realidad, inuuna ng mga tao ang sarili nilang kaligtasan at walang oras para tumigil at magpaliwanag. Iminungkahi niya na pwede silang magtanong sa blacksmith habang inaayos ang espada. Doon nalaman ni Hiro na umaatake ang mga goblins, nagtaka siya kung hindi ba pinoprotektahan ng moat ang syudad. Oo raw, pero dahil sa pinakamalalang tagtuyot sa loob ng 500 taon, natuyo ang moat at sinamantala ito ng mga goblin para umatake. Nakita ito ni Hiro bilang pagkakataon para patunayan ang sarili kaya hiniling niyang ayusin ng blacksmith ang espada para makalaban siya. Pero masyadong abala ang blacksmith sa pagtakas kaya sinabi nitong siya na lang ang magpanday nito. Dahil wala nang ibang choice, pinatalas ni Hiro ang espada ng mag-isa. Habang ginagawa ito, narinig niya ang mga sigaw ng tulong mula sa labas. Naiinis na si Hiroshi Yuki o Hiro dahil napakatagal bago matapos ang pagpapatalas ng espada, pero ipinaalala ni Riona Kasaragi na baka hindi na kailangan iyon, minsan, mas malaki pa raw ang damage ng Rusty Sword laban sa monsters. May punto iyon, kaya tumakbo si Hiro palabas para lumaban pero pinigilan siya ni Riona dahil kulang pa raw siya sa lakas. Sobrang tapang ng mga goblins, at kung lalabas siya ngayon, siguradong 120% ang tsansa niyang mamatay. Akala ni Hiro na mamamatay siya sa totoong buhay, pero paliwanag ni Riona, ang mangyayari ay permanent ban siya sa laro at masisira ang kanyang console. Kahit si Riona ay umamin na, tunay ngang trash game ito. Inamin niya na may isang tao na talagang namatay sa laro at nalock ang console nito. Maraming lawsuits na ang isinampa laban sa game company, pero ginamit nito ang kapangyarihan at pera para maitago ang lahat. Nagresulta ito sa mga protesta na kumalat pa sa mga game retail stores. Hindi nagtagal matapos ang release, nakalimutan na ng lahat ang larong ito, kaya rin daw ayaw sabihin ni Riona ang totoo ng subukan ni Hiro na ibenta ito at imbes ay nilinlang pa siya para bilhin uli. Sa madaling sabi ni Riona, hindi pa sapat ang lakas ni Hiro para talunin ang mga kalaban at iminungkahi nitong mag-log out na muna siya at humingi ng payo kay Kamui. Pero bago umalis sa laro, nakiusap si Hiro na makita man lang ang mga goblin ng isang beses. Pumayag si Riona pero pinaalalahanan siyang manatiling tahimik. Dahan-daang binuksan ni Hiro ang pinto at sumilip, at laking gulat niya sa itsura at bilis ng mga goblin. Matapos silang pagmasdan, handa na sanang mag-log out si Hiro nang bigla niyang marinig ang sigaw ng isang bata, isang goblin ang target nito. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Hiro para iligtas ang bata pero hinayla siya ni Riona. Sinasabing ang console ay nagkakahalaga ng 120,000 yen at maaari niya lang itong ibenta ng discounted price na 126,000 yen. Napatulala si Hiro, sira na talaga ang ulo nito dahil ang original price lang ng console ay 90,000 yen at sobra-sobra ang overcharge. Pero payo pa rin ni Riona, bitawan na ang bata dahil NPC lang siya at hindi totoong tao. Pero sa pag-alala ni Hiro kay Martin, hindi na niya kayang hayaan pang may mamatay sa harap niya, buhay pa rin ang buhay, kahit NPC lang ito.
Habang nagtatalo pa sina Hiroshi Yuki o Hiro at Riona Kasaragi, dumating ang tatlong sundalo para protektahan ang batang babae. Sa 3 laban sa 1, dapat ay sapat na iyon, pero napakalakas ng goblin, sa isang iglap, natanggal ang braso ng isang sundalo sa isang kagat. Sumabay na umatake ang dalawa pa, pero sobrang bilis ng halimaw, agad itong nakalipat sa likod ng isa, tinadtad ang pangalawa, saka pinutol ang parehong braso ng pangatlo bago tuluyang pinatay. Halos mabaliw si Hiro sa nakita niya, ipinaliwanag ni Riona na kaya laging sinasabihan ang mga newbie na umalis agad ng syudad ay para maiwasan ang mga goblin. Tinanong ni Hiro kung wala na bang makakalaban sa kanila. Sabi ni Riona, meron lang dalawa, si Kamui at isa pang lalaki na si Ada, na sa totoong buhay ay Eastern at Pacific boxing champion. Nang tanungin kung sino ang pinakamahirap niyang kalaban, sagot niya, The Goblin. Kahit alam ni Hiro na wala siyang laban, nagpa siya pa rin siyang iligtas ang bata. Dahil sa inis sa katigasan ng ulo ni Hiro, nangako si Riona na bibigyan siya ng discount sa bagong console, pero pinilit pa rin siya nitong magpalit ng pantalon, may naiwan daw na isa sa blacksmith, medyo madumi nga lang pero mas mabuti na iyon kaysa magsagip ng bata na amoy ihi ang suot. Nang handa na siya, humanda sa labanan si Hiro at pumayag si Riona na i-distract ang mga goblin para maisalba niya ang bata. Sa oras na lumingon ang mga halimaw, sumugod si Hiro at mabilis na kinuha ang bata, pero laking gulat niya nang may isa pa palang goblin. Kahit ganoon, hindi siya umatras, sinabihan niya ang bata na tumakbo sa ibang direksyon habang haharangyan niya ang dalawang halimaw, pero hinabol pa rin nila ang bata. Agad na sumunod si Hiro at sa isang life or death moment, inactivate niya ang acceleration skill at nailigtas ang bata sa isang iglap. Pero kahit nakatakas na sila, alam niyang hindi pwede ang puro takbo lang, kailangan niyang talunin ang mga halimaw. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Chief Tesla na nakasuot ng gintong armor. Sa isang malakas na sword slash, ginawa niyang parang puting abo ang dalawang goblin. Dumating na rin ang mga sundalo at ibinigay ni Hiro ang bata para escort ng mga ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hiro na isa siyang bayani. Na-update ang kanyang title, ngayon siya na ang Greatest Killer of a Best Friend, Bedwetter, Old Man Robber, and Biggest Laken. Isang titulong hindi na pwedeng maging mas katawa-tawa pa. Sa sandaling iyon, lumapit si Chief Tesla, matapos masaksihan ang tapang ni Hiroshi Yuki o Hiro, inimbitahan siya ng commander na maging mercenary para protektahan ang lungsod. Agad namang pumayag si Hiro, dahil ibig sabihin nito, kung makikipaglaban siya kasama si Tesla, may proteksyon siya sakaling may mangyaring masama. Nang pumayag siya, iminungkahi ni Tesla na dalhin siya sa Royal Training Grounds para magsanay. Pagkatapos ng lahat, nag-save si Hiro at nag-log out sa laro. Masaya siya dahil may progreso na siya. Sa school, ikinwento niya kay Mori ang mga nangyari sa laro, at natuwa ito na mukhang nag-e-enjoy na si Hiro. Napansin din ni Mori na medyo nagbago na si Hiro. Kinagabihan, bago mag-login, pinanood muna ni Hiro ang Kamui Guide. Ipinaliwanag ni Kamui kung paano makakalabas sa starting city sa 3 paraan. Una, tapusin ang mga side at main quests para tumaas ang reputation ng player sa lungsod. Kapag sapat na ang taas, pwede nang humingi ng entry-exit permit. Pangalawa, tumakas sa back gate, pero makakaharap mo ang mga goblin na aatake sa lungsod, kaya kailangan ng sapat na lakas para labanan sila. Ang pangatlong paraan ang pinakamasama, bago pa mangyari ang goblin event, pwede kang bumuo ng party para lumaban at tumakas, o magtago ng 4 na araw hanggang matapos ang pag-atake ng mga goblin bago tumakas. May isa pang alternatibo, sumali sa Tesla's Royal Guard, pero binalaan ni Kamui na tanging mga handle lang ang pipili nito dahil napakahirap at may death rate na umaabot sa 300%. Gayunpaman, nagbigay pa rin siya ng payo para sa mga papasok sa Royal Guard. Sabi niya, kung ang player ay may title na Greatest Friend Killer, may tsansa pa rin ito. Pero bago ang gabay, pinangako muna ni Hiro kay Kamui na susundin niya ito. Pagkatapos ay binati siya ni Kamui sa pag-escape sa ghost hunting at small friend chasing curse. Sinabi niyang ang mga susunod na instruction ay magbibigay lang ng 0.5% chance of survival. Una, kailangan niyang mabuhay sa unang 5 training sessions. Pagkatapos, dapat niyang malampasan ang pangalawang goblin attack. Bagaman napakahirap nito, kung magtatagumpay siya, malalaman niya ang maraming lihim na hindi pa niya alam. Pagkasabi noon, tumigil na si Kamui at wala nang dagdag na paliwanag.
Lahat ay nakasalalay na ngayon sa kakayahan ni Hiroshi Yuki o Hiro. Determinado na hindi na muling bibili ng bagong console, idineklara niyang mananalo siya. Nagkaayos muna siya sa kapatid niyang si Kaide Yuki o Kea, sinabing tatapusin niya ang laro at baka maingay siya sa mga susunod na araw, kaya umaasa siyang maiintindihan siya nito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya aatras gaya ng ginawa niya sa track and field noon. Pagpasok niya sa laro, matapos tanggapin ang request ni Chief Tesla, dinala si Hiro sa kastilyo ng Reyna. Gaya ng sabi ni Kamui, kung makakaligtas siya ng 5 araw, magiging maayos na siya. Una siyang dinala ni Tesla sa Reyna na ipinakilala ang sarili bilang Queen Govern, pinuno ng lungsod ng TED. Habang bumabati si Hiro, bigla siyang niyakap ng Reyna at binasbasan bilang mahalagang tao sa kanyang mga kawal. Sa sobrang tuwa ni Hiro, napaungol pa siya. Pagkatapos, dinala siya ni Tesla sa training ground kung saan ipinakilala ang 2 pang bagong recruits, sina Natada at Balo. Ipinaliwanag ni Tesla na ang kanilang misyon ay ipagtanggol ang kastilyo ni Queen Govern laban sa pag-atake ng mga goblins. Pagkatapos magpaliwanag, umalis na si Tesla at iniwan ng isang lalaking nagngangalang Bob para dalhin si Hiro sa kanyang silid. Nabigyan si Hiro ng sariling kwarto, tahimik lang si Riona Kasaragi pero pinayuhan siyang makinig mabuti kay Bob dahil baka may mahalagang impormasyon itong ibigay. Pagkatapos magpalit ng damit, dinala si Hiro ni Bob para magsanay. Bilang bagong recruit, tuturuan siya ni Bob ng mga basic combat skills at binigyan siya nito ng lakas ng loob na hindi naman magiging mahirap ang lahat. Ngunit nang hipuin nito ang katawan ni Hiro, napansin niyang payat ito at mas bagay daw sa intelligence work, bagay na mariing itinanggi ni Hiro. Sa training ground, laking gulat niya nang malaman na ang instructor nila ay ang parehong sundalong unang umaresto sa kanya. Dahil may galit na ito sa kanya mula pa noon, mas mabigat at mas mahirap na training ang ipinataw nito kay Hiro kumpara kina Natada at Balo. Pagkaalis ng sundalo, dumating ang isang dalaga, si Kathy, ang nagligtas noon sa batang babae. Narinig nito mula sa bata ang tungkol sa kabayanihan ni Hiro at natuwa siyang makilala ito. Habang nag-uusap sila, pinaalalahanan ng sundalo si Hiro na bumalik na sa training. Nagkaroon si Hiro ng sparring match laban sa sundalo pero syempre, dahil wala siyang combat experience, mabilis siyang natalo sa pinaka-nakakahiya at pinaka-mabigat na paraan. Mayabang pa siyang tinawag ng sundalo na mahina pa kaysa sa isang suso. Ngunit biglang sumingit si Natada at binugbog ang sundalo, ibinalik ang dangal ng rookie group. Dahil ngayon ay nakita na si Hiroshi Yuki o Hiro bilang mahina, wala nang pumapansin sa kanya, kahit si Kathy o si Bob. Ganito ang kinalabasan ng isang high school kid na gustong maging mercenary pero lubusang na-isolate dahil sa sobrang kahinaan. Isang nakakapagod na araw ang lumipas at nakahandusay si Hiro sa kama, sinasabing kailangan na lang niyang tiisin ang 4 pang araw, saka siya nakatulog. Pagsapit ng 2nd araw, gumana ang sleeping system ng laro gaya ng sa totoong buhay, kaya pakiramdam niya'y pagod na pagod siya. Ipinaalam ni Riona Kasaragi na nakatulog siya ng sobra at sa taranta, dali siyang nagpalit ng damit at tumakbo palabas para sumali sa iba, pero wala nang may pakialam sa kanya, nakatuon na lahat ng atensyon kay Natada. Sinabihan siya ng isang sundalo na nagngangalang Amos na magsimula sa basic sword swings. Habang nagsasanay, nilapitan siya ni Natada at Balo. Narinig na raw nila ang reputasyon niyang friend killer. Kahit gaano pa niya itanggi, hindi sila naniniwalang inosente siya. Binalaan pa siya ni Natada na huwag gumawa ng gulo at matuto siyang umayon sa grupo. Sa gitna ng tensyon, sumingit si Kathy para tapusin ang usapan at sa wakas, nilubayan na siya ni Natada at Balo. Sinimulan ni Hiro ang training kasama si Kathy at dahil sa kanya, marami siyang natutunan. Pero bago pa niya tuluyang maabsorb ang lahat pagsapit ng 3 araw, itinapat siya kay Natada. Isang palo lang, tapos agad ang laban, nil-8 siya ni Natada at Balo na hindi man lang niya may taas ang ulo niya. At sa parehong totoong buhay at laro, mas lalo pang naramdaman ni Hiro na isa siyang walang silbi. Mag-isa siyang naupo sa isang sulok, at sinubukan siyang i-comfort ni Riona. Alam ni Hiro na magiging mahirap ang lahat, pero hindi niya inaasahang ganito kahirap. Sinabihan siya ni Riona na tiisin lang muna at dinala siya sa isang counseling room na kakakita lang niya, baka raw makatulong kung may lalabas niya ang sama ng loob. Dahil nagtitiwala siya, pumasok siya at nag-open up tungkol sa pagiging isolated dahil sa kahinaan at maging sa pangingikil sa kanya ng pera.
Matapos makinig, diretsahang sinabi ng counselor na ang problema ay siya mismo, wala siyang kakayahan pero pinili pa rin niyang sumali sa army, kaya wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Lalong nagalit si Hiroshi Yuki o Hiro nang marinig ang sinabi ng counselor, pumunta siya roon para maibsan ang stress, pero lalo lang siyang nainis. Itinuro pa ni Riona Kasaragi na madalas sa totoong buhay, hindi rin nakakatulong ang mga counseling office, bagay na mas nagpainit pa ng ulo ni Hiro. Bakit pa raw siya dinala doon kung alam naman palang walang kwenta? Sa sandaling iyon, lumapit si Kathy at sinabing alam niyang nag-iipon ng galit si Hiro at kailangan niya itong mailabas. Iminungkahi niyang subukan nitong magdasal, baka raw kahit papaano ay makatulong. Sinunod ni Hiro at ni Riona ang payo at pumunta sila sa simbahan para mangumpisal. Matapos pakinggan ang kwento niya, sinabi ng madre na siya'y sinumpa at gagawa ito ng purification ritual. Akala ni Hiro ay magiging seryoso ang seremonyas, pero binuhusan lang siya ng isang timba ng malamig na tubig at sinabi ng madre na tapos na. Nakakatawa ito pero wala siyang magawa, at gaya ng inaasahan, walang epekto ang ginawa dahil sa ika-4 na araw, bagbog sarado pa rin siya. Matapos siyang pahirapan ni Amos, dumating sina Nat Ada at Balo para kikilan siya ng pera, at nang sabihin niyang wala siyang pera, pinagtulungan pa siyang galpihin. Dinala ni Kathy si Amos para awatin sila pero nagkibit-balikat lang ito na parang walang nangyari. Sa puntong ito, sobrang miserable na ng sitwasyon ni Hiro pero nakakagawa pa rin ng biro si Riona, dahilan para magmukha siyang sobrang insensitibo. Nainis si Hiro at nakipagtalo sa kanya, sa mismong oras na iyon, nakita ni Kathy na parang nakikipag-usap si Hiro sa sarili niya. Binalaan siya ni Nat Ada at Balo na kapag patuloy siyang nakisama kay Hiro, pareho lang ang aabutin niya. Para hindi mabugbog at mapahiya, sinabi ni Kathy na hindi niya kilala si Hiro. Talagang malas si Hiro, binubuli na nga siya sa laro, parang mangyayari pa ito sa totoong buhay kung patuloy siyang mahina. Habang nagtatawanan sina Nat Ada at Balo, nakisabay pa si Riona sa tawa nila, dahilan para hindi na alam ni Hiro kung kanino ba siya panig. Pero marahil dahil sa awa, nangako si Riona na tutulungan siya. Sa ika-5 araw, ang huling araw ng training, maaga pa lang, natuklasan ni Nat Ada na may nagnakaw ng sapatos niya at itinapon ito sa imburnal. Mahalaga sa kanya ang sapatos na iyon dahil gawa mismo ng kanyang ina. Pero iyon pa lang ang simula, sunod na nawala ang espada ni Nat Ada at natagpuan ito kalaunan na nakasaksak sa loob ng banyo. Natural, si Hiroshi Yuki o Hiro agad ang pinaghinalaan niya dahil siya lang naman ang tanging taong nasuntok niya noon. Pero agad na namagitan si Bob, sinabing walang ebidensya at nagsalita rin ng iba na wala silang nakitang lumapit si Hiro sa locker ni Nata. Biglang may sumigaw at tumakbo ang buong grupo papunta sa locker room kung saan natagpuan ang kusinira na nagsasabing ninakaw ang kanyang underwear at nakita ito sa bag ni Nata. Ngayon, wala nang pinagkaiba si Nata sa isang pervert sa paningin ng lahat. Pinintasan at hinamak siya ng lahat, at pati si Balo ay nakisabay na rin para paalisin siya. Ngayon, ang bully ay nakaranas kung paano maging biktima ng pambubuli. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang balita na pinalabas na si Nata mula sa army. Laking gulat ng lahat nang dumating si Chief Tesla dala ang isang sulat na nagsasabing si Amos ang nagnakaw ng sapatos, sumayro ng espada, at nagsabing si Nata ang may gawa. Malinaw na nakasaad na ang dahilan ay dahil nahiya si Amos nang talunin siya ni Nata, at nilagdaan mismo ni Balo ang sulat kaya nag-away ang dalawa. Tinanong ni Tesla ang buong grupo at si Kathy ang unang tumayo para kumpirmahin na totoo ang lahat, sinundan ng iba. Tinanggal si Amos sa kanyang posisyon at sinabi ni Tesla na magtatalaga siya ng bagong commander para sa kanila. Humingi ng paumanhin kina Hiroshi ang lahat at, gaya ng inaasahan, si Riona Kasaragi ang utak ng lahat ng ito. Bagaman nagpapasalamat si Hiro, medyo grabe raw ang pagpapaiyak nila sa matandang iyon. At kinabukasan na mismo aatake ang mga goblins, pero hindi pa rin handa si Hiro sa isip niya. Tinanong siya ni Riona kung susuko na ba siya, syempre, hindi. Narating na niya ito at kahit mamatay pa siya, gusto niyang ibigay ang lahat bago matapos. Nakita ni Riona ang determinasyon niya at doon siya nakahinga ng maluwag. Sa wakas, ibinunyag niya ang totoong dahilan kung bakit niya pinapalaro si Hiro, gusto niyang wasakin nito ang laro. Ikinwento niya na 10 taon na ang nakalipas, noong player pa siya, nakilala niya si Kamui. Noon,
Bilang isang high school girl, may gusto siya sa mga mas nakatatandang lalaki gaya nito. At nang malaman niyang aalis na si Kamui sa City of Ted, kinalap niya ang lahat ng lakas ng loob para umamin ng nararamdaman niya. Pero tinanggihan siya ni Kamui sa isang dahilan na siguradong ikagagalit ng kahit sinong lalaki, dahil sa sobrang laki ng dibdib ni Riona Kasaragi. Sobrang abnormal daw ang laki nito kaya natakot siya at tuluyang tinanggihan si Riona. Simula noon, nagtanim ng galit si Riona dahil sa insultong naramdaman at nagpasya siyang humanap ng taong makakatalo sa laro at makakapagpatalsik kay Kamui sa top position bilang paghihiganti. Plano rin niyang pakasalan ang mananalo para magpakasweet sila sa harap ni Kamui at pagsisihan nito ang pagtanggi sa kanya 10 taon na ang nakalipas, isang dahilan na hindi na pwedeng maging mas katawa-tawa pa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Hiroshi Yuki o Hiro at lumabas para magpahangin. Hindi niya inakalang pinagplanuhan pala ni Riona ang lahat ng ganoon katindi para lang sa layuning iyon. Parang pakiramdam niya, nasayang ang lahat ng pinaghirapan niya dahil sa kababawan ni Riona. Sa sandaling iyon, dumating din si Chief Tesla, hindi rin siya makatulog dahil hindi niya alam kung kailan aatake ang mga goblins. Nag-usap silang dalawa at nalaman ng commander na gusto ring umalis ni Hiro sa lungsod. Sabi ni Tesla, aalis din sana siya kung hindi lang siya kapitan ng mga bantay. Gusto rin niyang makita ang mas malawak na mundo sa labas. At kung makakaligtas sila sa laban, sasamahan daw niya si Hiro para matiyak na magiging maayos ang labanan. Pagkatapos noon, nag-log out muna si Hiro para basahin ang Kamui Guide. Pagmulat ng mata niya, nabigla siya nang makita si Kaide Yuki o Kea, ang kapatid niya, na nakatitig sa kanya. Tinanong niya kung anong ginagawa nito sa kwarto niya at sagot ni Kea, tiningnan lang siya nito dahil hindi siya sumasagot ng tawagin para mag-agahan. Nang makitang maayos naman siya, umalis na si Kea, sinimulan ni Hiro ang pagbabasa ng gabay ni Kamui tungkol sa Goblin event. Gaya ng dati, binungad agad ni Kamui ng sunod-sunod na insulto ang kanyang kawalan ng kakayahan at pagiging walang kwenta. Pinanggako muna ni Hiro na susundin ang mga tagubilin bago ibinunyag ni Kamui ang isang trick na labis na ikinagulat ni Hiro, at iyon lang ang naituro ni Kamui bago biglang nag-crash ang website nito. Habang inaalala ang trick na iyon, naging seryoso si Hiro. At nang bumalik siya sa laro pagsapit ng ika-6 na araw, dumating na ang Goblin Attack event. Sobrang excited si Riona Kasaragi para sa event na ito, at abala siya kay Hiroshi Yuki o Hiro na parabang ina na naghahatid ng anak sa paaralan, paulit-ulit na tinatanong kung kumain na ba siya o kung nakapagbanyo na. Pagkatapos, umakyat si Chief Tesla para magbigay ng talumpati at ipinakilala ang mga bagong commander para sa kampanyang ito, walang iba kundi sina Miss Arisa at Alicia. Pareho silang may nakakatakot na reputasyon sa mundo ng mga mercenary, si Miss Arisa na masochistic interrogator at si Alicia na kilala bilang Hell's Knife. Nanlamig si Hiro sa takot, ngayon, hindi na lang ang mga goblins ang problema niya kundi pati ang matalim at malamig na tingin ng dati niyang childhood friend. Ipinagpaliban muna ni Tesla ang mga personal na galit at nagsimulang magbasa ng talumpati para palakasin ang morale ng mga sundalo. Pero dahil wala pa ring senyales ng mga halimaw, inutusan niya ang mga tropa na maghiwa-hiwalay para magpatrolya sa lungsod. Itinalaga si Hiro sa silangang barayo, ang sarili niyang barayo, at mabait pang ipinadala ni Tesla sina Miss Arisa at Alicia para samahan siya para raw makapag-ayos sila. Nagmakaawa si Hiro sa commander na huwag na, pero iginiit ni Tesla na dapat ayusin nila ang alitan para magtulungan sila laban sa mga goblins. Dahil wala nang ibang choice, napilitan si Hiro na sumama sa dalawang babae, determinado siyang panatilihin ang distansya para iwasan ang kanilang pahirap. Tahimik nilang nilaibat ang mga lansangan ng lungsod kung saan karamihan ng tao ay nakabarikada na sa kanilang mga bahay. Biglang may naganap na pagnanakaw sa unahan, agad na tumakbo ang magnanakaw at natulak si Hiro bago pa siya nakareact. Pero pagdaan nito kay Alicia, sinunggaban niya ang bag at agad na tinaga ang kamay ng magnanakaw. Hindi na nga inalis ni Hiro ang kamay na naiwan sa bag bago ito ibinalik sa biktima, dahilan para himatayin ito sa takot. Ininteroga ni Miss Arisa ang magnanakaw na umamin na may nag-udyok sa kanya, sinasabing dahil abala ang mga sundalo sa goblins, walang depensa ang lungsod at magandang pagkakataon ito para magnakaw. Ibinunyag din niyang marami pang pagnanakaw ang nangyayari sa iba't ibang parte ng lungsod sa mga sandaling iyon. Nang iginiit ni Hiro kung nasaan ang utak ng lahat, itinuro ng magnanakaw ang kasino.
Pumunta roon ang tatlo at nadatnan ang maraming sibilyan na ginawang bihag. Habang nagmamasid, nakita nila ang isang lalaking mukhang malakas at posibleng pinuno ng grupo. Si Ms. Arisa at Alicia ang humarap sa mga bandido habang si Hiroshi Yuki o Hiro ang nagligtas sa mga bihag, dahil para sa dalawang babae, mahina pa rin siya at hindi bagay lumaban. Nagsimula ang plano, sunod-sunod na pinabagsak nina Alicia at Ms. Arisa ang mga bandido habang isa-isang pinalalaya ni Hiro ang mga bihag. Laking gulat niya nang makita si Ginji sa mga bihag. Ipinaliwanag nito na plano raw ng mga bandido na dukutin ang mga tao at ibenta sila sa Cambodia. Pero nang talunin ni Alicia ang kalbong lalaki, napagtanto niyang masyado itong mahina para maging pinuno, dahil ang tunay na utak ng lahat ay si Ginji mismo. Bigla nitong sinunggaban si Hiro at ginawang hostage, tinutukan ng banta na papatayin siya kung hindi iiwan ng lahat ang kanilang mga gamit at lalayas. Pero hindi na si Hiro ang dating duwag na palaging tumatakbo. Tinire niya sa sikmura si Ginji para makawala. Gusto sana ni Ms. Arisa na tapusin ang laban pero iginiit ni Hiro na siya mismo ang lalaban kay Ginji. Dahil sa kanilang nakaraang laban, naghanda na si Ginji at ngayon ay may suot na brass knuckles. Sa mismong oras na magsisimula na silang magpalitan ng suntok, tinapos ni Alicia ang laban sa isang suntok lang, sinabihan si Hiro na tigilan na ang pagpapahiya sa sarili. Nahuli ang lahat ng bandido. Pero lumabas na plano pala talaga ito ni Ginji, gusto niyang makulong para may libreng pagkain at makaiwas sa mga goblins. Tinawag siya ni Hiro na desperado at binigyan pa siya ng payo na magbago. Sa katunayan, ang pangaral mula sa mas batang tao ay tila nagpaiisip kay Ginji. Dumating si Chief Tesla at pinuri si Hiro para sa pagkakahuli sa mga kriminal. Pero ibinigay ni Hiro ang kredito sa dalawang babae, at bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, biglang tumunog ang alarma, inaatake na ng mga goblin ang kanlurang gate. Nagmamadaling pumunta ang lahat, pero biglang sumakit ang tiyan ni Hiro. Nagkunwari siyang dadaan sa shortcut pero sa totoo lang, tumakbo siya sa banyo at todo effort na damumi. Pagkatapos, mabilis niyang itinaas ang pantalon at handa na sanang sumugod sa laban, pero laking gulat niya nang may goblin palang nanunood sa kanya mula kanina pa. Napasigaw si Hiro ng tulong kay Riona Kasaragi. Pero sa labas ng laro, akala lang ni Riona ay hemorrhoids ang problema niya. Biglang nahati sa dalawa ang ulo ng goblin nang dumating si Ms. Arisa na tahimik pala siyang sinundan mula pa nang tumakbo siya sa banyo. Hiningi nito ang espada ni Hiro para inspeksyonin, saka bigla siyang sinaksak sa hita, dahilan para mapasigaw siya, isang bagay na lalong nagpasaya kay Ms. Arisa. Sinamantala ni Ms. Arisa ang pagkawala ni Alicia at inimbitahan si Hiroshi Yuki o Hiro, nangakong bibigyan siya ng totoong kaligayahan. Pero ang pader na tinatawag na Ms. Arisa ay bagay na hindi kayang harapin ni Hiro. Biglang pumasok si Alicia at na-interrupt ang lahat. Nagsimula ang pag-aaway ng dalawa habang nakalusot si Hiro para makabalik kay Riona Kasaragi, pero bumalik na naman ang pananakit ng tiyan niya dulot ng stress, katulad noong nagbasa siya sa track practice noon. Determinado siyang hindi sumuko, kaya pinakalma niya ang sarili. Nang bumuti ang pakiramdam, sinabi ni Riona na puntahan niya ang North Gate kung saan naroon na sina Ms. Arisa at Alicia. Tumakbo siya roon at inabutan ang grupo ni Chief Tesla na naghahanda laban sa dambuhalang hukbo ng mga goblins, marami, mababangis, at may kasamang mga high-level types. Matindi ang labanan, gumamit si Tesla ng malalawak na skills para lipulin ang mga kalaban. Si Ms. Arisa naman ay nagwawala habang pinuputol-putol ang mga goblin, samantalang si Alicia ay umatake mula sa mga anino at isa-isang nalaglag ang mga walang pangalan para sa dramatic effect. Nang matapos ang horde, dumating sina Kathy at Bob para iulat na nabutas ng mga goblin ang West Gate at umatake sa mansion ng Reyna. Dahil may nararamdamang malakas na kalaban doon, inutusan ni Tesla ang lahat na depensahan ang mansion habang siya mismo ang tatanggo roon. Sumunod si Hiro, para tumulong o para maging abala, hindi malinaw. Pagdating nila, nakita nila ang dambuhalang Red Orc One Eye na pumapatay ng mga sundalo. Ibinunyag ni Tesla na siya ang kumuha ng isang mata nito noon, kaya ito ang kanilang rematch. Inutusan niya ang iba na dalhin ang Iron Cage habang siya mismo ang nakipagduelo rito. Nang magsalpukan ng kanilang mga sandata, umalingaw-ngaw ang tunog ng labanan. Habang nanonood si Hiro, hindi niya maitago ang takot dahil alam niyang napakalakas ng One Eye. Gusto niyang tumulong pero nanginginig siya hanggang dumating sina Ms. Arisa at Alicia, sinabing sila na ang bahala.
Sumugod si Miss Arisa pero agad siyang tinapon sa pader at nawalan ng malay. Naunawaan ni Alicia na mabilis at malakas ang kalaban, kaya pumasok siya sa isang high-speed duel. Natapos ang laban nang dalhin ng mga sundalo ang hawla na may mga batang goblin bilang mga bihag. Na-distract si One Eye sa iyak ng mga ito, at doon nakalapit si Tesla para ibigay ang huling tama. Pero ramdam ni Hero na may mali, masyadong madali, hindi ito katulad ng paglalarawan ni Kamui. Pagtingin muli ni Hiroshi Yuki o Hero sa mga batang goblin, napagtanto niyang matagal na silang bihag bago pa man ang laban ngayong araw. Hinarap niya si Chief Tesla, pero wala itong sinabi, sa katuluyang pinatay si Red Orc One Eye at matalim na tumitig kay Hero, para bang sinasabing, alam mo na ang lahat. Biglang lumabas si Queen Govern at ibinunyag ang katotohanan, ipinabihag niya ang mga batang goblin para paulit-ulit silang atakihin ng mga halimaw, saka siya magpapakitang tagapagligtas, pinag-iisa ang mga tao at ginawang independyente ang lungsod, malaya sa ibang nasyon, habang pinipigilan ang mga mamamayan na makaalis. Ginamit ni na Tesla at ng Reyna ang mga goblin para kontrolin ang lahat. Ang matuwid na commander na hinangaan ni Hero ay isa palang mapagkunwari, at matapos pasiklabin ang damdamin ng mga tao, pinapatay pa ang mga sundalong nakakaalam para walang ebidensya. At ngayon, si Hero na mismo ang target ni Tesla. At doon na niya naintindihan kung bakit binalaan siya ni Kamui tungkol sa 300% death rate, sa simula pa lang, mapipilitan kang lumaban sa high-level boss. Agad pinakawalan ni Tesla ang ultimate attack niya para patayin si Hero sa isang iglap. Nanginginig sa takot, taimtim na nagdasal si Hero para sa isang walang sakit na kamatayan, pero sinalo ni Alicia ang atake. Lito si Hero at nagtanong kung bakit, at ipinaliwanag ni Alicia na nagpakita sa kanya si Martin sa panaginip at sinabing patawarin si Hero. Tinanggap niya ito at palihim na siyang pinoprotektahan, masaya raw siyang inamin ni Hero ang nararamdaman nito para sa kanya. Hiling niya'y mabuhay si Hero para sa kanya at sa kanyang kapatid. Pagkasabi noon, namatay siya sa mga bisig ni Hero. Tinanong ni Hero si Riona Kasaragi kung pwedeng e-revive ang mga NPC, pero malungkot ang sagot, hindi na maaari. Sa laro at sa totoong buhay, palaging tinitingnan si Hero bilang mahina at hanggang ngayon, tiniis niya iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na, lumaban siya, sa bawat pagsugod ni Tesla, nade-deflect ni Hero ang lahat ng atake gamit ang mga trick na itinuro ni Kamui. Naalala ni Hero ang sinabi ni Kamui noon, tataas ng malaki ang stats ng player kapag bumilis ang tibok ng damdamin nila, pero positibong emosyon lang, pananalig, passion, at tapang mula sa kaibuturan ng kaluluwa ang magtutulak para lampasan ang kapalaran at baguhin ito. At sa huli, sabi ni Kamui, hindi lang ito game trick. Ito ay realidad, muling bumangon si Hiroshi Yuki o Hero at naglunsad ng walang habas na pag-atake kay Chief Tesla, bumagsak ang kanyang mga tira-tira na parang bagyong walang tigil, pinilit si Tesla na tuluyang pumasok sa depensa. Hanggang sa isang iglap, nakuha ni Hero ang sandata ni Tesla at umatake para sa panghuling tama, pero hindi tumagos ang beginner's sword sa top-tier armor ni Tesla. At dahil sobrang realistic ng larong ito, tinanggap ni Hero ang kanyang magiging katapusan. Muling humugat ng espada si Tesla para tapusin siya. Sa sandaling iyon, muling nakita ni Hero si Martin, iniisip na baka patay na nga siya. Lumuha si Hero at humingi ng tawad kay Martin sa hindi niya pagprotekta kay Alicia. Ngumiti si Martin para palakasin ang loob niya, at pinaalala ang pangakong ginawa nila noon nang anyayahan siya ni Hero na mag-adventure silang magkasama. Sinabi ni Martin na ngayon na ang tamang oras para lumaban. Pagbalik sa laro, biglang nabalot ng kakaibang aura ang sirang espada ni Hero, binasag ang espada ni Tesla, at tinawag itong Demon Sword. Ngayon, pareho silang naghanda para sa panghuling laban. Pinagsama ni Tesla ang lahat ng lakas at sumugod sa bilis ng kidlat, habang kalmadong humanda si Hero para salubungin ito. Biglang sumingit si Queen Govern, itinulak si Hero at tinanggap sa tiyan ang espada ni Tesla, tinapos ang laro sa isang iglap. Nagising si Hero at nakita ang kanyang game console na nagliliyab. Kinabukasan, lungkot na lungkot siya sa katawa-tawang ending na iyon at nakausap si Riona Kasaragi. Pinatahan siya ng game shop owner, inamin na ni siya ay hindi inasahang ganoon ang magiging takbo ng kwento. Tinanong siya nito kung gusto pa niyang magpatuloy dahil may extra daw siyang console na pwede niyang ipahiram. Sabi ni Hero, pag-iisipan pa niya, pagbalik sa kanyang computer para isara ang Kamui Guide,
Nakita niya ang bagong entry na pinamagatang, "You have been killed and lost your console." Gaya ng sabi ni Kamui, ang larong ito ay realidad. Kailangan lang niyang maniwala sa sarili niya, maaari siyang magpatuloy mula sa oras bago siya napatay. Kailangan lang niyang makahanap ng bagong console, ipasok ang sira niyang game disk, at enter ang code na ibinigay ni Kamui ng 10 beses. Kung papalarin, maibabalik siya 1 oras bago siya napatay. Sa pag-asang iligtas si Alicia, nagpa siya si Hero na babalik siya sa laro, pero hindi pa ngayon. Kailangan muna niyang maghanda ng mabuti, araw-araw, nagsimula siyang mag-training, at unti-unti, mas naging maayos ang tingin sa kanya ng kanyang pamilya. Ang teacher ni Hiroshi Yuki o Hiro, kahit wala pa ring malinaw na sagot tungkol sa plano nito para sa kinabukasan, ay tinanggap na lang iyon dahil pakiramdam niya ay may malaking pagbabagong nangyari sa loob ni Hiro, parang natuklasan niya ang isang bagay na mahalaga sa karakter nito. Samantala, ang 2 street punks na palaging nanghihingi ng pera sa kanya ay tinakat na niya para hindi na siya muling gambling, at makalipas ang 1 buwan, bumalik si Hiro sa laban, ngayon ay determinadong iligtas ang lahat, at dito nagtatapos ang anime, Palem.